Pagsapit nga ng gabi ay lilingon-lingon pa itong si Zhang bago tuluyang umalis ng palihim. Pero ang hindi niya alam ay pinapanood siya ng magkapatid, at sinabi nga ni Shu na hindi na siya magtataka sa kung bakit konti lang ang kinain ni Zhang na hapunan, mukhang nais nga daw niyang dalhan ng pagkain ang mga detay niyang kasamahan. Sinabi nga ni Shu na mahirap ang buhay ni Zhang at ng kanyang mga kaibigan, pero bakit daw kaya hindi pa sila umaalis sa lugar na ito at ano kaya ang layunin nila dito? Sinabi nga din ni Shu na ilan sa mga kaibigan ni Zhang ay pinili nilang magpakamatay kaysa maging alipin. Kaya naman napapatanong si Xiaoyu kung dapat ba nilang tulungan ang mga ito, mukhang kailangan nga daw nila Zhang ng tulong. Pwede pag may pagkakataon wika naman ni Shu, pero kung hindi nga daw sila mabibigyan ng pagkakataon na tumulong ay mas mainam kung kalimutan na lang nila ang tungkol dito, isa pa ay hindi naman nila makakasama ang mga ito ng matagal na panahon. Pagtayo nga ni Shu ay tinanong niya si Xiaoyu kung paano siya nakapunta dito, sinabi nga din niya na hindi niya tinanong kanina ang patungkol dito dahil kasama nila Zhang. Ano pa bang aasahan mo wika naman ni Xiaoyu, at sinabi nga niya na nag-travel din siya sa Stargate tulad ng ating bida, kaya naman nabuga pa ni Shu ang iniinom niya. Agad na ding napatanong si Shu kung bukas pa din ba ang gate matapos siyang makaalis, masyado nga daw itong mapanganib wika din ni Shu. Sabay tanong kung hindi man lang ba nagpadala ng mga tao si Nieting sa Sword Valley upang bantayan ang lugar at Stargate. Pero pinatigil naman siya sa pagsasalita ni Xiaoyu at sinabi na masyadong nag-iisip at alala ang ating bida. Sinabi nga din niya na ang gate ay nagsarado matapos siyang makaalis, at nais nga daw sana ni Nieting na magdala ng mga miyembro ng Dragnet sa lugar na ito upang hanapin ang ating bida, pero kahit anong gawin nga daw nila ay hindi naman naulit nila mabuksan ang gate. Sinabi nga din ni Xiaoyu na sumigaw pa ng Open Sesame si Nieting sa harap ng Stargate, dahil sa nagbabaka sakali ito na bumukas ang gate sa mga ganung paraan, at natatawa naman si Shu habang ini-imagine niya ang itsura ni Nieting. Ilang sandali pa ay tinanong niya kung paano nilang nabuksan ulit ang pintuan, at sinabi nga ni Xiaoyu na ginamit niya ang kanyang dugo. Sinabi din niya na napag-alaman niya ang bagay na ito mula sa mga puppeteers, pero hindi daw niya alam kung paano ito nangyari o paanong gumana ang kanyang dugo. Ganun ba wika naman ni Shu, habang iniisip na ang dugo lang nilang magkapatid ang nakakapagbukas sa Stargate, kaya malamang na may kinalaman daw ito sa cultivation technique nilang Star Power. Tinanong naman ni Xiaoyu kung ano ang nangyari sa ating bida, at kung bakit nawala ang base ng kanyang cultivation. Sinabi nga ni Shu na ang Star Power technique niya ay sinelyuhan ni Zimeng gamit ang isang magic item. Hindi naman daw nawala ang base ng kanyang cultivation, at mas mainam na sabihin o isiping nakaselyo lang ito. Kaya naman napapatanong si Xiaoyu kung may paraan ba para sirain ito, at kung ano daw ang kanyang magagawa upang makatulong. Pero sinabi naman ni Shu na ayos na ang lahat dahil may alam na siyang paraan upang masira ang selyo. Sinabi nga din niya na basta tataas o ma-improve ulit niya ang kanyang cultivation at kasanayan sa espada, ay darating din ang araw na masisira niya ang selyo. O sa madaling salita ay kailangan lang niyang magpalakas ulit. Agad namang lumapit si Xiaoyu at sinabi na mainam at may solusyon na si Shu sa problema niyang ito. Sinabi nga din niya na hindi nila alam ang patungkol sa pagkakaselyo ng kanyang Star Power, pero salamat umano sa Diyos at andito na siya upang protektahan ang ating bida. Buti na lang andito ka na wika naman ni Shu, dahil kakailanganin nga daw talaga niya ng proteksyon ni Xiaoyu hanggang sa bumalik ang kanyang cultivation at Star Power. Mapagkakatiwalaan mo ako sa bagay na yan wika naman ni Xiaoyu. Bigla namang tinanong ni Shu kung may paraan na ba si Xiaoyu upang makabalik sila ng Earth, at sinabi nga ni Xiaoyu na mayroon na. Nilabas nga niya ang mapa na ginuhit ni Yunyi, at sa mapang ito nga daw ay namarkahan ang posisyon kung saan ay pwede nilang buksan ang space channel o portal. Sinabi nga din niya na pwede silang magtanong-tanong sa mga tao dito sa Luniverse upang mapuntahan ang lugar, kaya naman natuwa sa kanya ang ating bida. Agad na din niyang kinuha ang mapa at sinabi na aalamin nila ang lokasyon ng marka dito. Sinabi din niya na matapos niyang ma-recover ang kanyang Star Power ay madali na lang silang makakabalik sa Earth. Kaya naman tinanong ni Xiaoyu kung bakit kailangan pa nilang hintayin na bumalik ang Star Power niya bago sila umuwi. Sinabi nga ni Shu na sa mundong ito ng Luniverse ay mayroong mga cultivator na mas mataas ang rank sa Divinity Stage, at sinabi din niya na baguhan pa lang si Nieting sa Divinity Stage. Pero nakaya na niyang patayin ang bishop sa isang atake lamang. Sinabi nga din ni Shu na hindi pa nila alam ang tunay o ganap na kapangyarihan ng isang Grandmaster, kaya kailangang mag-ingat ni Xiaoyu sa paggamit o control ng mga espiritu niya.
Pero hinawi lang naman ni Xiao Yu ang kamay ng ating bida at sinabi na huwag niyang kalimutan ang unang tanong ni Xiao Yu, at sinabi nga ni Shu na mataas ang superpower dito kaysa sa Earth, kaya mas mabilis na makakabalik ang kanyang cultivation sa mundong ito. Kaya naman sinabi na lang ni Xiao Yu na superpower lang talaga ang nais ni Shu, na sinabi namang andito na si Xiao Yu kaya hindi na niya kailangang magmadali pang bumalik sa Earth, kaya naman nangiti at namula na lang si Xiao Yu. Samantala sa kaparehas na oras naman sa Earth sa bahay ng ating bida, ay umiyak na ang squirrel habang hawak ang papel kung saan ay nakasulat na wag naman sana nilang kalimutan ang maliit na squirrel, nakasulat nga din dito na hinihintay niya ang pag-uwi ng magkapatid. Samantala makikita naman ang silawit ni Zhang na iniwan ng mga pagkain sa isang kuweba. Hindi nga daw niya lubos akalain na makakakuha siya ng libreng pagkain sa bahay ng county leader sa Tiangeng. Tinawag nga din niyang pretty boy ang ating bida, at sinabi na nakatulong talaga sa kanya ngayon ang kagwapuhan ng ating bida. Sinabi nga din nito na kahit papaano ay mayroon ng makakain ng ibang kasamahan niya na mauunang makarating dito sa kuweba, pero kung lagi nga lang daw sanang may pagkain ay hindi na mangyayari ang mga nangyari sa iba nilang kasamahan. At muli nga niyang naalala ang patungkol sa pagpapakamatay ng isa nilang kasama. At habang hawak ang sinulat nito sa papel ay sinabi niya na hindi ang lalaking ito ang unang nagpakamatay sa kanila. Ilang sandali pa ang nakalipas habang naglalakad si Zhang ay mayroon namang nakaabang sa kanya, kaya bigla nitong pinunasan ang luha sa kanyang mga mata, at agad na din niyang pinuntahan ang lalaki na may pulang balabal. Ito nga ay si Commander Liu o Lord Liu ng Nangang City, at matapos siyang makita nito ay nagpatuloy na sa paglalakad si Zhang. Gayunpaman ay nanatiling tahimik si Commander Liu. Hanggang sa napatigil na lang si Zhang, nang biglang yumuko at lumuhad sa kanya si Commander Liu at tinawag si Zhang bilang Lord Zhang. Muli ngang natahimik si Zhang hanggang sa bigla siyang nangiti, at sa paglingon nga niya ay sinabi ni Zhang na na-surprise siya dahil kilala siya ni Commander Liu. Pero isa na nga lang daw siyang makasalanan ngayon, at kasalukuyan niyang tinatago ang kanyang pagkatao sa lugar na ito. Sabay sinabi na nagmamakaawa siya kay Lord Liu na hayaan na lang siya dito. Agad namang tumayo si Commander Liu at tinanong kung ang ibang inner hall guards ba ay nasa mabuting kalagayan. Pero tinanong lang naman ni Zhang kung nais ba ni Commander Liu ang mga ulo nila upang magkaroon siya ng mas malaking yaman at magandang pwesto sa palasyo, dahilan upang magulat si Commander Liu at tinanong kung bakit nasasabi ni Zhang ang ganitong bagay. Pero sinabi lang naman ni Zhang na dapat ay alam na ni Commander Liu ang kasagutan sa sinabi niya. 18 taon nga daw ang nakakalipas ay madaming nasawi at nahirapan na Imperial Dragon Guards matapos mawala ang dati nilang hari. Pero dahil nga daw sa na-exile o pinatapon na siya bago pa ito nangyari, ay hindi niya alam ang katotohanan sa likod ng mga kaganapan 18 taon na ang nakalipas. Ang sigurado nga lang daw siya ngayon ay mayroong mga Imperial Dragon Guards na namumuhay ng maayos at masagana, at isa na nga daw si Commander Liu sa mga Imperial Dragon Guards na tinutukoy niya. Kaya natahimik na lang si Commander Liu, na tila ay pinagbibintangan ni Zhang sa mga naganap 18 taon na ang nakakalipas. Agad namang tumalikod si Zhang at sinabi na sa kabila ng lahat ay mainam naman at tinuturing pa ding Imperial Dragon Guard ni Liu ang kanyang sarili. Sinabi nga din ni Zhang na 23 years na siyang nawala sa serbisyo, isa na nga lang daw siyang matandang patpatin ngayon. At sigurado daw siya na hindi na siya makikilala ng mga dati niyang kasamahan, pero nakilala nga daw siya ni Commander Liu. Bahagya namang umihip ang hangin at sinabayan nga ito ng muling pagbibigay galang ni Commander Liu kay Zhang, habang sinasabi na hindi niya makakalimutan kung paano nagsilbi si Zhang sa dating hari. Sinabi nga din nito na si Zhang at Li Guyuan ang nagturo sa kanya ng martial arts, kaya ang respeto niya sa kanila ay hindi mawawala, at lalong hindi niya makakalimutan ang kanilang muka. Sinabi nga din nito na may mga ibang bagay o kadahilanan pa ang nasa likod ng mga nangyari 18 taon na ang nakalipas, pero hindi nga daw niya masabi ang detalye ng lahat ng mga yon, at hinihiling na sana ay wag siyang tratuhin na traidor ni Zhang. Alam nga din daw ni Zhang na siguradong may mga ibang kadahilanan pa talaga, pero hindi nga lang daw niya moari kung ano ang dahilan na ito, at naging kadahilanan din ng pagbagsak ng dati nilang hari. Ang mga Imperial Dragon Guards nga daw ay binuo at tinipon upang protektahan ng hari, at ang mga Inner Hall Guards naman ay ang mga mapagkakatiwalaan o katiwala ng hari. Pero 23 years nga daw ang nakalipas ay naglaho at nagbago ang lahat, dahil nabuwag ang Imperial Dragon Guards at pinatapon sila Zhang. 18 taon nga ang nakakalipas sa isang nagyayelong lugar,
ay makikita ang mga alipin na ito na nagtitipak ng mga yelo na. Isa nga dito si Zhang na may kasuutang may tatak na alipin, at dahil sa napahinto siya ay agad siyang tinamaan ng letigo sa likod, habang sinasabi na huwag siyang tatamad-tamad sa pagtrabaho. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang kasama at tinanong kung ayos lang ba siya, at sinabi nga ni Zhang na ayos lang siya at nararapat lang sa kanya ang nangyari. Pero biglang may nagsalita, at sinabing hindi niya lubos sa kalain na ang ipinagmamalaking Imperial Dragon Guards, ay magiging alipin o kaawa-awang alipin balang araw. Bigla namang sumigaw ang bantay at sinabing kung sino man ang nagsasalita ay lumabas na ngayon din. Sinabi nga din ito na ang mga alipin na kanyang binabantayan ay mga walang kwenta, kaya imposibleng mga Imperial Dragon Guard sila. Pero agad namang nagtungo sa kanya ang isang puppet at hinayla nga ang kanyang bibig hanggang sa mawasak, at sunod-sunod ding pinatay ang mga bantay sa lugar. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay makikita ang dalawang puppeteer sa kalangitan, at nakilala nga nila Zhang bilang puppeteer ang mga ito dahil sa marka nila sa leeg, sabay tanong kung pinadala ba sila ng hari at kung napatawad na ba sila ng hari. Pero winasak lang naman ng puppeteers ang mga kadena sa katawan nila Zhang, at sinabing hindi pa sila napapatawad, pero may ibang bagay nga daw na nais ipagawa ang hari sa kanila. Sabay hagis sa isang perlas o magic item na ginagamit para sa space transfer o teleportation, sinabi nga din ng puppeteer na wasakin nila ang perlas na ito upang mapunta sila sa ibang lugar. Agad namang winasak nila Zhang ang perlas, at agad na silang naglaho sa nagyayelong lugar na ito. Ilang sandali pa ang nakalipas ay napunta sila sa isang kuweba sa likod ng isang talon o waterfalls. Dito ay sinabi ng puppeteer na ang lugar na ito ay nasa border ng South State at ito ang lugar kung saan sila mananatili at kailangan nilang ilihim ang kanilang pagkatao. Kaya naman tinanong ni Zhang kung ano ang nais o inaasahan ng hari sa kanila. Sinabi nga din ito na sira o wasak na ang cultivation routes nila. Pero sinabi lang naman ng mga puppeteer na maging sila ay hindi alam ang dahilan kung bakit sila pinadala dito. Sinabi nga din ni Yonyi na huwag nilang hahayaan na basta-basta na lang silang mamatay, dahil ito na umano ang pagkakataon nila upang mapagbayaran ang kasalanan na kanilang ginawa. Kaya naman agad na nagbigay galang ang mga alipin o dating miyembro ng Imperial Dragon Guards kasama na si Zhang at sinabing nauunawaan nila ang utos ng hari. Pag-alis naman ng puppeteer ay tinatanong ng mga kasamahan ni Zhang kung ano na ang gagawin nila, at sinabi nga ni Zhang na kailangan nilang buksan ang mga kahon. Dito ay nakakita sila ng mga kagamitan at pera, kaya nasabi ni Zhang na alam niyang hinanda na ng hari nila ang lahat para sa kanila. Naging magsasaka nga ang mga ito upang maitago ang kanilang pagkatao, at sinabi nila na magsasaka sila hanggang sa muli silang ipatawag ng kanilang hari. Nang mga panahon nga daw na yun ay iniisip nila Zhang na wala silang ibang dapat gawin kundi maghintay, pero ilang buwan lang ang nakalipas ay naganap ang pinakamalaking kamalasan sa mundo ng Looniverse. Kaya naman matapos nilang marinig ang balita ay tila gumuho na din ang kanilang mundo, dahil ang pangarap at paghihintay nilang ipatawag sila ng hari ay hindi na mangyayari. Hindi nga nila lubos akalain na mamamatay ang kanilang hari, kaya napapatanong siya sa kung paano ito nangyari. Masyado nga daw makapangyarihan ng hari nila kaya hindi siya naniniwala na bigla na lang itong mamamatay. Napapatanong nga din siya sa kung may pumatay ba sa kanilang hari, pero alam naman daw niya na walang may kapasidad upang gawin ang bagay na ito. Kaya napapatanong din siya sa kung ang lalaki bang nawala 23 years na ang nakalipas ang may kagagawan sa kamatayan ng hari, o ang isang lalaki mula sa Sword Pavilion. Halos masira na nga ng ulo si Zhang kakaisip, hanggang sa nakikita na nito ang kanyang sarili at tinatanong siya nito kung sa tingin ba ni Zhang ay isa pa din siya sa Inner Hall Guard, dahil kung ganun nga daw ay kailangang tignan ni Zhang ang kanyang sarili. Dahil nga sa nasirang roots ni Zhang ay wala na siyang pag-asa na makapag-cultivate muli, kaya kahit sino pa ang pumatay sa hari, ay wala na din siyang pag-asa na ipaghiganti pa ito. Agad na din nagtungo kay Zhang ang iba niyang mga kasamahan, kaya naman biglang sinampal ni Zhang ang kanyang sarili upang siya ay matauhan, pero tinanong lang naman ng kasama niya kung ano ang kanyang ginagawa. Dito nga ay sinabi ni Zhang na sana ay hindi na lang nila ginawa ang bagay na yun, labis na nga daw siyang nagsisisi ngayon. Kung hindi nga lang daw dahil sa kasalanan na kanilang ginawa, ay malamang sa nabigyan sila ng pagkakataon upang pagsilbihan at bantayan ang kanilang hari hanggang sa oras na ito, pero dahil nga sa wala silang magawa ay sinabi din ni Zhang na malaking katangahan ang kanilang nagawa. Kasalanan ko ang lahat, wika nga din ni Zhang,
Pero bigla namang dumating si Tiger Holder at sinabi na ang paghingi ng patawad ay hindi sapat na kabayaran para sa kanyang kasalanan. Naiiyak nga din si Tiger Holder hanggang sa pagbaba niya. At dito ay agad na tinanong ni Zhang kung ano ang nangyari sa Royal Capital. Tinanong nga din niya kung bakit hindi na protektahan ng mga puppeteers ang kanilang hari. Pero sinabi lang naman ni Tiger Holder na babalik ang kanilang hari, at sa pagbabalik nga daw ng kanilang hari ay siguradong mamamatay ang mga taksil, at kahit kailan ay hindi sila magkakaroon ng pag-asa na muli pang mabuhay o ma-reincarnate. Tinanong naman ni Zhang kung ano ang ibig niyang sabihin na babalik ang kanilang hari, at sinabi nga ni Tiger Holder na kailangan lang nilang maghintay, at huwag na daw nilang hahayaan na mamatay sila bago makabalik ang kanilang hari. Umalis na nga din daw si Tiger Holder matapos niyang sabihin ang mga salita na yun, kaya naghintay silang muli ng 18 taon. Pero hanggang ngayon nga daw ay hindi nila alam kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Tiger Holder. At kung hindi nga lang daw sa sobrang hirap ng buhay na kanilang nararanasan, ay sigurado naman siya na lahat sila ay makakapaghintay. Sinabi na nga lang din ni Zhang na hindi talaga maiiwasan ng mga matatanda ang pag-alala sa mga nakaraan, pero mas mainam nga daw kung magpakatotoo na lang sila, wika niya kay Commander Liu. Sinabi nga din ni Zhang na hindi siya interesadong alamin kung traidor ba o hindi si Commander Liu, pero wala na siyang ibang masasabi pa sa kanya. Sabay sabing mas mainam kung hayaan na lang siyang mamuhay ng tahimik dito, pero kung ayaw nga daw pumayag ni Commander Liu ay maaari naman niyang patayin si Zhang anumang oras. Pero napabuntong hininga lang naman si Commander Liu, at binanggit ang magkapatid magjuwa daw pala sa kanyang paningin. Pero sinabi naman agad ni Zhang na mga estranghero lang ang dalawang yun, kaya wag niyang pag-isipan ng masama ang mga inosenteng tao, sabay tanong kung interesado ba siya sa binata o ating bida. Pero sinabi lang naman ni Commander Liu na mukhang nagkakamali ng pagkakaunawa sa kanya si Zhang. Sinabi nga din niya na naaayon ang edad ng dalawa upang magsimula sa cultivation, at ang akala nga din daw ni Commander Liu ay mga kamag-anak sila ni Zhang na kailangan ng tulong upang makapagsimula sa cultivation, pero dahil sa hindi naman pala ay hindi bali na daw. Humingi na nga lang din ito ng pasensya sa pag-abala niya kay Zhang, alam nga daw niyang may mga nililihim si Zhang at si Commander Liu man daw ay may mga nililihim din, kasabay nito ay nagpaalam na din siya. Habang naglalakad naman palayo si Commander Liu, ay akala daw ni Zhang na isa si Commander Liu sa mga traidor kaya siya naging governor ngayon, pero mukhang nagkamali nga daw siya. Naalala nga din niya na nais tulungan ni Commander Liu ang ating bida, pero sinabi naman ni Zhang na stage 6 pa lang si Lu Shu pero nakakagamit na siya ng sword intent. Kaya ang talentadong bata daw na tulad ng ating bida ay hindi kailangan ang tulong nila, dahil maging ang mga nasa sword pavilion ay hindi kayang gamitin ng sword intent ng tulad kay Shu. Kung hindi nang alang daw sa kakaibang ugali ng ating bida ay malamang sa inisip na ni Zhang na isa lamang siyang spy, pero hindi bali na nga daw at wala naman na siyang plano na alamin ang background ng ating bida, at ang importante ngayon ay pwede siyang makatulong sa kasalukuyang sitwasyon nila. Sinabi nga din niya na matapos silang magkahiwalay ng landas, ay siguradong hindi na ulit sila magkikita ng ating bida. Samantala sa bahay naman ni Zhang, ay kasalukuyang nag-iensayo ng espada si Shu nang dumating si Zhang. Agad na din tinanong ni Zhang kung hindi na ba ililihim ni Shu sa kanya ang pag-ensayo nito. Pero sinabi lang naman ni Shu na alam naman ni Zhang lahat ng kanyang ginagawa, bakit pa niya ito itatago. Tila niloloko na nga lang daw ni Shu ang kanyang sarili kung itatago pa niya ang pag-ensayo niya ng espada. Pagbukas naman ni Zhang sa pintuan ay nakita niya ang mga pagkain na nakahain sa lamesa, agad na ding sinabi ni Shu na tapos na silang kumain at ang lahat ng ito ay para kay Zhang. Iniisip naman ni Zhang na malamang sa alam ni Shu kung saan siya nagtungo kagabi. Kaya ngayon ay sinadya nilang magluto ng madaming pagkain para sa kanya, sabay nagpasalamat ito sa ating bida. Walang anuman, wika naman ni Shu, habang iniisip na nais naman talaga niyang bigyan ng madaming pagkain si Zhang, pero ang dahilan nga daw kung bakit madaming pagkain sa lamesa ay hindi masarap o hindi maganda ang lasa ng mga ito. Agad din namang tinanong ni Shu kung saan siya makakakita ng historical books, tulad na lang ng World Histories o World Map ng Looniverse. At sinabi nga ni Zhang na makikita lang niya ang mga ito sa palasyo ng hari, o pwede ding sa Sword Pavilion dahil madami silang kopya ng mga libro sa palasyo. Pero muli ay tinanong ni Shu kung saan siya makakakuha ng mga librong hinahanap niya ngayon din, dahil kung hindi nga daw ay tatamaan si Zhang sa kanya. Kaya naman sinabi ni Zhang na malamang sa mayroon siyang makita sa mansyon ni Lord Li,
Pwede nga daw siyang magtungo doon upang tignan ang kanilang aklatan. Agad namang nagtungo si Shu sa sinasabi ni Zhang, kung saan ay agad naman ding pinapasok ang dalawa sa library nila. Dito ay masaya naman si Xiaoyu na nakakita siya ng mga libro ng panitikan at dahil sa sinulat nga lang daw ito ng iisang tao ay masyado ang kanyang paghanga, sinabi pa nga niya na isang talentadong lalaki ang dati nilang hari, pero matapos niyang mabasa ang laman ng hawak niyang libro ay masyado na ang galit nito, isa daw palang walang hiya at makapal ang muka na tao ang kanilang hari, dahil puro kinopya lang ang mga nakasulat dito.